What's up mga repa? This is Kuya Nikki again nagbabalik, and today nagluto pala tayo dito ng crispy chicken filet a la king na kinain natin sa McDonald's na fast food. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking step-by-step procedure at pinasimpleng recipe kung paano niluto ito. So paano mga repa? Tara samahan nyo ako muli at akin ng ibabahagi ang pagluluto nito. Alright mga repa, simulan na natin gumawa ng ating ice cream dito. O nga pala, ang niluluto natin dito ay crispy chicken filet a la king. So ito meron tayo rito chicken na thigh part to, na filet na siya. Nabili ko lang siya sa SM mga repa. So ito, kung meron kayong meat tenderizer, i-pound nyo lang yung chicken para masira yung mga fibers niya at evenly yung shape niya, and at the same time mas madali siyang maluluto. So gumamit lang ako dito ng plastic labo, pero kung meron kayong mga cling wrap, much better yun gamitin nyo. Pagkatapos yan, tinimplahan ko lang to ng rock salt. So kurut-kurut lang yung nilalagay ko dito, so tapansyahin nyo lang yan. Pagkatapos yan, nilagyan ko din siya ng paprika. So basic lang yung mga ingredients ko dito. Masasabi ko sa inyo masarap naman. So, tapos dyan, nilagay natin siya ng ground black pepper. So, ayan, kurut-kurut lang ang nilagay natin dito. So, ating itong hihimasin mga repa. In that way, yung ating tatlong seasoning, talagang manuot sa ating chicken fillet. So, pag ginawa nyo to, kailangan back to back. Pati yung other side ng chicken, timplahan nyo na rin mga repa. So, ito, pag ginawa nyo to, siguradong magugustuhan ng at all ages mga repa, from baby to senior citizen. Masasabi ko siya yung nasarapan So yung anak ko nga na 1-year-old in 2 months nagustuhan din niya. So ayan, salt, paprika, and ground black pepper ating itong ititimpla uri dito. So hindi na kailangan ng exact measurements, basta tansyahin nyo lang ng pakonti-konti lang yung mga repa. Hindi naman kailangan sobrang dami, masasabi ko sa inyong masarap. So ito yung pang breading natin. So nilagyan natin siya ng cornstarch mga repa. So ito yung gagamitin natin pampalatong Tapos ito meron din tayo dito all-purpose flour. Ito naman yung parang pampaalsa, pamparami ng para mugmukhang makapal yung ating breading. Tapos ito, naglagay rin ako dito ng rock salt. So nilagyan ko ng half teaspoon, another half teaspoon, so 1.5 teaspoon ang aking tinimpla dito. Tapos ito, nilagyan pa rin natin siya ng paprika mga repa. So bagsak-bagsak lang yan. So 1.5 teaspoon. Tapos ito, ground black pepper o pamintang durog. Ayan, nilagyan natin siya ng ganun din, 1 teaspoon, 1.5 teaspoon. So haluin nyo lang yan mga repa. So pagka mix well yan, yung iba gumagamit ng garlic powder. Ako kasi hindi na So basic lang yung lasa ng natin. Tapos magdadala niyan yung alaking sauce natin. Tapos meron tayong binating itlog. Ilagay muna natin diyan yung ating chicken. Tapos ilagay natin yung breading. Pag ganito kasi, pag pinirito mo yung manok mo, aside from malutong siya, malambot siya. Not like kapag direkta mo nilagay yung breading. Parang nanonotice ko kasi, talagang nanonotice ko, parang tuyot Not like pag nilagay mo muna sa itlog, talagang parang may moist siya. Kahit malutong siya, crispy and moist yung nangyayari dun sa ating chicken. So ayan, wala akong magandang lalagyanan, kaya doon lang sa ating mangkok na korel yung ginamit natin, tsaka yung pinag-take outan ng bulalo. So doon natin inahalo yung ating chicken. So pagka inano natin siya, kinoat natin ng breading, i-set aside yung muna na mga 5 minutes siguro hanggang sa siya, yung pawisan, para hindi na basta-basta mawala yung ating coating. Tapos i-deep fry nyo lang yan, iprito nyo hanggang maging golden brown. So usually yung ating chicken na piprito natin yan, luto na yan mga 8 minutes. 8 to 10 minutes. So, pero kung makikita mo parang lutong-luto na siya sa loob ng 2 minuto, tanggalin mo na. So, ang gagamitin, i-deep fry niya yan. Tapos yung mantika natin, ginamitan ko lang siya ng medium para hindi siya maging lutong hilaw.
So, by batch ang ginawa ko dito kasi pag sinabay-sabay mong lutuin ng mga manok, hindi siya mapiprito na maayos. Magtutubig lang siya mga repa. So, ayan. Next batch natin yan. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa ito. Garantisado ko sa inyo. Masarap ito. Tapos ito, tip ko lang pala sa inyo pag bibili kayo ng manok. Ngayon, mas gusto ko nang bumili sa sa SM eh. Kasi ang kilo ng manok do, 170, 1 to 190. Not like sa palengke, ang mahal na. Palo ng 230, 250. So, ito pala yung alaking sauce natin. So, naglagay akong konting mantika dito. Tapos yung ating butter. Kasi kung dinirect akong gamitin dito, yung ordinaryong butter natin, nasusunog eh. So, ito, konting mantika, tapos nilagyan natin ng butter. So, yung sauce natin, depende yan sa dami ng gagawin yung alaking, sa dami ng inyong chicken na lalagyan ng sauce. Pagkatapos siya, nilagyan natin siya ng cornstarch. So, ating itong pag-ahaluin mga repa. So, ito yung tinatawag nilang roux. So, ayan. So, in that way, yung ating cornstarch, talagang maluto ng maayos. So, halu-haluin nyo lang yan mga repa. Garantisado ko sa inyo talagang ito yung pagkasarap. So, ayan. Pagkatapos yan, natin itong haluan. So, meron ako ditong grated na carrots. Dinamihan ko yung carrots kasi nga, ang kakain nito ay 2 bata. So, in a way, para healthy rin yung ating niluluto. So, sa mahinang apoy ito, mga repa. So, alalay lang kayo sa pag nito. So, mas maganda kung mahinang apoy. Pagkatapos yan, ating itong hinaluan ng milk. So, evaporated milk ang gamit ko dito. Mga 1 cup yung lata siguro eh. So, Alaska na classic yung gamit ko dito. So, hindi ako sponsored. So, Alaska, baka naman. Ayan, so gradual yung paglagay natin dito. So, depende yan eh. So, karaniwan, pagka hindi mo na kuha yung gusto mong lasa, magkakaroon ka ng konting dagdag, magkakaroon ka ng konting adjustments. So, ayan, dinagdagan ko siya ng tubig para pamparami. So, karaniwan ng luto ng alaking sauce nila, gumagamit lang sila ng heavy cream. Direkta na yon. So, ako kasi, gusto ko para tanggal yung umay factor niya, kaya hinaluan ko siya ng evaporated milk. Tapos yan, gumamit ako rito ng kalahati ng chicken nor cube. So yan yung pampa-umami taste natin dito mga repa, para daling-dali niya. Ngayon kung matabangan kayo, gawin niyo ng isang buo yung chicken nor cube. So yan, lumalapot siya mga repa dahil dun sa ating cornstarch. Tapos yan, isang 1 cup din ng all-purpose cream. So, isang box yan. So, Nestle cream ang ginagamit ko dito mga repa. Kasi to, kuha mo kaagad yung krema nito, yung sarap nito eh. Not like yung ibang brand. Ang hirap habulin yung krema ng lasa eh. Tapos yan, konting arte, lagyan natin siya ng parsley. Para pag pinilating natin, ang ganda tignan ah. Pero kung hindi ko ba-vlog to, hindi ko na lalagyan to ng parsley. So, pang-arte lang yan mga repa, kaya ako hinahalo yan. Pero wala naman dagdag para sa akin sa sarap yan eh. So, pagka pag nakuha nyo na yung consistency ng inyong sauce at yung lasa, edi okay na yan. Tapos na tayo magluto. Pwede nyo nang ibuhos yan dun sa inyong crispy chicken fillet. Ayan, tapos na tayo magluto. Sabi ko na sa inyo eh. So, nilagyan ko lang siya ng ginisang buttered corn para medyo may arte tayo at masarap pa rin. So, paano mga repa? Tapos na tayo ulit magluto rito ng crispy chicken fillet ala McDonald's. Naway may bago kayong recipe na maluluto for your family. So, this is Kuya Nicky. Just wanna say thanks everyone and have a good day.